Sa pananatili po natin sumandali na nakatayo, ating basahin ang bahagi ng kasulatan na sa magiging talatang batayan ng ating pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Ito'y hinango sa Ebanghelyo ayon kay Juan, sa kabanatang 10, talatang 16, na ganito ang ating mababasa. Sinabi ng Panginoon, "At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor." Idagdag nawa ng Panginoon sa atin ng kanyang pagbabasbas sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Kalugdan mo nawa, Panginoon, na sa aming pagtitipon sa iyong pangalan ay ikaw ang siyang maparitong makatagpo namin. Maramdaman namin na ikaw ang siyang narito sa aming kalagitnaan kung paanong ikaw nagsabing, kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan ay naroon ka sa kalagitnaan nila. Kasihan mo nawa, lalo na ang sandali pong ito, na kami mauupo upang sa gayon sa iyong paanan at makinig ng iyong salita. Iniibig namin ito ang higit na pinakamahalaga at mabuti para sa amin, ang makinig ng iyong mga salita. Kagaya ng mga tupad dinirinig ang tinig ng kalang pastor. Ang dalangin po namin ay pagindapatin mo. Nailakip mo at idagdag ang karagdagang pagpapala sa amin sa pakikinig ng iyong mga salita. Gaya ng iyong sinabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pamamagitan ni Kristo Jesus naming Panginoon. Amen. Sa ating, kung hindi ko magkamali, 2 o mahigit pa na ating pagharap at pag-uusap ay binigyan ng pagpapahalaga ang isang mahalaga na mapag-unawa sa ating mga nakaraang aralin na pagkain na iglesia iginaya sa isang kawan. Ang kadahilanan ay upang lubha nating bibigyan ng pagpapahalaga ang pagkakabilang sa isang kawan na inilalarawan nito ang eklesia, ang pagkakatipon sa Panginoon ng mga nagsisampalataya sa Kanya. Iginaya ang iglesia sa isang kawan upang magaan nating maunawaan ang kagustuhan o ang kalooban at maging ng kilusan ng Panginoon sa ating mga mananampalatayang Kristiyano, na mayroong pagkakataon, kung hindi man palagi, ay parang niwawalang halaga natin ang pagkakabilang, kasamang pagkakabilang sa isang eklesia na iginaya sa isang kawan. Ngunit napakaraming mga katotohanan na napakahalagang maunawaan natin kung bakit sa ating pagtalakay ng mga bagay na ito ay kailangan nating malaman at maunawaan. Sa ating aralin pagkain para sa umagang ito, ating ipagpapatuloy ang pagtalakay upang maging karagdagan pang ating maunawaan ang mga bagay na napakahalaga sa ating pananampalatayang Kristiyano. At pinagmakita ng ating aralin na pagkain na isang kawan, kailangan na kailangan. Kung merong isang imahe o larawang naiguhit mula pa sa pasimula
lalo na sa mga sinaunang mananampalatayang Kristiyano, ay walang iba kundi ang larawan ng mabuting pastor. Ayon sa naitala sa mga kasaysayan, upang manatili na sariwa para sa kanilang mga isipan, lalo na sa mga panahon na pinagdaanan ng mga naunang mananampalatayang Kristiyano, na nalalaman natin na sila'y sumailalim, dumaan sa mga mahigpit na mga pag-uusig, lalo na ng ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus ay bumalik na sa kanyang kaluwalhatian, sa kaitaasan. Pagkatapos ng kagaya ng nakaraan lamang na ipinagdiwang ng sangkakristyanuhan na pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. At pagkalipas ng maraming mga taon na wala na ang Panginoon dito sa sanglibutan, at naiwan ang mga mananampalataya sa Kanya, ang mga mananampalatayang Kristiyano. Mapapagalaman natin sa mga talaan ng kasaysayan kung paanong sila'y dumaan ng mga matinding suliranin, ang mahigpit na pag-uusig. At mababasa natin sa tala ng kasaysayan kung paanong ang mga sinaunang Kristiyano, mananampalatayang Kristiyano, ay may tuturing na para bagang silang naging pinakamaltratadong tao sa buong mundo. Sapagkat ang mainit na pag-uusig sa kanila ay hindi magkakasya ang paglalarawan sa mga salita. Kung bakit makakabasa tayo ng mga martir ng pananampalatayang Kristiyano. At kung susundan natin ang kasaysayan ng mga sinaunang mananampalatayang Kristiyano, makikita natin na sa nakalipas na mahabang panahon, kung merong lalong natitira na alaala sa kanilang mga isipan, at bandang huli ay iginuhit na ito, o sabihin natin ipininta na sa iba't ibang paraan ng pagguhit, ang pinakamadalas na makikita ay ang larawan ng isang mabuting pastor. Hindi ko masasabi ng lubusan kung mayroon pang ibang mga ipininta na mga larawan tungkol sa Panginoon. Ngunit marami nagsasabi na hindi mo makikita ang pagkapinta ng larawan ng pagkapako niya sa krus. Yung imahe na nakapako siya sa krus. Mangyari marahil ay ang paniniwalang ng Kristiyano ay hindi naman siya nanatiling namatay at nakalibing sa libingan sapagkat siya'y nabuhay na maguli. Subalit ang larawan ng mabuting pastor, nakagaya ng ipinahayag ng ating Panginoon sa 1 Gs, lalo na sa talatang 14, nang sabi niyang, ako ang mabuting pastor. Nakikilala ko ang mga akin at ang mga akin ay nakikilala nila ako. Ito raw ang isang larawan, isang painting, isang pintura na nanatiling pinanghawakan ng mga mananampalatayang Kristiyano na naunang mga naging mananampalataya. At kung anong dahilan ay
lalo nating makikita ayon sa mga pagsisiyasat, maging sa mga tinatawag nilang mga libingan ng mga naging martir ng pananampalataya at mga sinaunang naging mananampalatayang Kristiyano. Lalo na doon sa mga tinatawag nilang mga katakumba, yung mga hinukay na libingan sa ilalim ng lupa, na marami sa mga mananampalatayang Kristiyano na pinatay at nangamatay ng dahil kay Kristo Jesus, ay may nangailibing sa mga lihim na silid, lihim na mga libingan. At sa mga libingang yon, ang madalas na makita ay ang nakaguhit na larawan ng mabuting pastor. Nagpapahiwatig ito na mayaman sa kanilang isipan ng larawan ng pagiging mabuting pastor ng Panginoon ay nagpapahiwatig na ang Panginoon ay naroon ang kanyang pagsama at ang kanyang pangunguna, yung kanyang presence and guidance. Yung pagsama ng Panginoon ay kanilang naramdaman na maging sa anumang naging kalagayan ng kanilang karanasan, nang sila'y nangabubuhay, at maging kung ano ang kanilang kinahantungan nang sila'y mga matay, naroon ang kanilang paniniwala na hindi sila iniwan, na hindi sila pinabayaan ng Panginoon bilang mabuting pastor. Meron pang sinasabi ang ilan na nagpapahiwatig na hindi lamang ang pagsama ng Panginoon, kundi yung pangunguna ng Panginoon sa kung saan man sila pumaroon. Anuman ang kanilang kinahantungan, naroon ang mabuting pastor na walang iba kundi ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya nga, mga pinakaibig ng mga kapatid, ang larawan ng pagiging mabuting pastor ng ating Panginoon ay malalim na nakaukit sa pag-iisip at mayamang napagunawa at naranasan ng mga mananampalatayang Kristiyano. Kaya kung kayo ay magtingin-tingin ng mga larawang iginuhit tungkol kay Kristo Jesus ng ating Panginoon, mas marami kayong masusumpungan na larawan ng isang mabuting pastor. Napakayaman ang hatid ng larawang ito sa pananampalatayang Kristiyano, ang pagiging mabuting pastor ng ating Panginoon. Dito sa talatang batayan natin, alam po ninyo itong 1 Gs tulad ng nauna ko nang nabanggit. Kung ihimayin ang bawat talata, ay napakaraming mga katotohanan na ating masusumpungan. Dito lamang sa talatang 16 lalo na, kung sa kabuong kabanatang Gs ay nakapagsulat tayo ng maraming mga aralin na pagkain. Sa aking bilang ay humigit o labis na sa 20 aralin na pagkain. Sapagkat napakayaman ng 1 Gs na nagbibigay ng mahalagang katotohanan sa ating pananampalatayang Kristiyano. Dito lamang sa 1 Gs, talatang 16, itong talatang 16 lamang, na siyang talatang batayan natin sa umagang ito. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging sangkawan at magkakaroon ng isang pastor. Maaari ko pong banggitin na sa talatang 16 lamang ay meron din tayong naisulat na 10 aralin na pagkain. Narito ang mga ilang
paksa. Sa talatang 16 lamang ng 1 Gs, ang Panginoon, mayroon siyang kawan. Pagkakaroon ng sangkawan, isang kawan, kahulugan at kahalagaan, mga taong ibinukod at binuklod ng Panginoon, hinirang bayan, kinikilalang kawan, kagustuhan at kilusan ng Panginoon, pinagsama dating bayan at di dating bayan, makakaasa na magtatamasa, sinabing kinakailangan maging isang kawan. Hinimay-himay ko itong talatang 16 at napakaraming katotohanan na inihatid sa atin. Kaya't walang pag-aalilangan ng 1 Gs kung babasahin ninyo. Sa kanyang kabuuan, isa sa pinakamahalagang bahagi ng ikalawang tipan ng Biblia. Sapagkat dito, inihahayag ng Panginoon ang maraming mga bagay na magandang malaman. Kung titignan ninyo itong 1 Gs 16, inyong mapapansin, sapagkat sa mga nakarang ating paghaharap at pag-uusap, ay ating tinalakay ang tungkol sa iglesia na iginaya sa isang kawan, mahalaga na mapag-unawa. Dito sa ating paksang tinatalakay ngayon, ay lalo pang totoo o lubhang mahalaga na mapapag-unawa natin ang sinabing pagiging isang kawan sa talatang batayan. Na hindi natin maaaring binibigyan ng kaukulang pansin sa maraming pagkakataon. Kapag pinag-uusapan, kung bakit siguro na totoong ang larawan na ating matutuklasan sa buong Biblia, unang tipan at ikalawang tipan, palagi at tangi na binabanggit ang tungkol sa ugnayan ng pastor at tupa. Ang ugnayan ng pastor at ng tupa. Sa nakaraan nating aralin na pagkain, tinalakay ko lamang ang dalawang bagay. Kung bakit sa isang kawan inilarawan ang mga mananampalatayang Kristiyano na pinisan ng Panginoon, tinipon ng Panginoon na maging kanya. Sa dalawang bagay, kung natatandaan ninyo, ito'y pagpapakita ng pagpapahalaga ng Panginoon sa mga kanya. Kung papaano ninyo maunawaan na lubusan, kung gaano pinapahalagahan ng Panginoon ang mga kanya, kung gaano kahalaga para sa Panginoon ang mga kanya, ito ay siyang inyong maunawaan sa larawan ng isang kawan. Ikalawa, kung paanong inilalarawan hindi lamang ang pagpapakita ng pagpapahalaga ng Panginoon sa mga kanya, ang ikalawa, ang pagpapakita ng pangangalaga, kung gaano katotoo na pinangangalagaan ng Panginoon ang mga kanya. At ito pong dalawang paksang ito ay napapaloob sa ugnayan o larawang iniugnayan, larawang inilalarawan ng ugnayan ng pastor at tupa sa buong Biblia. At ito yan ay napagdaanan na natin sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang bayan. Ngunit meron pang isang gusto kong idagdag dito na inyong masusuri sa mga sinasabi ng mga talata tungkol sa ugnayan ng pastor at ng tupa. Kung titingnan niyo sa English, dadagdag ko ito. Una,
Ito'y tungkol sa possession. Ito'y tungkol sa provision. At ito'y tungkol sa protection. 3 P. Kapag ka susuriin ninyo ang mga talata sa maraming bahagi ng kasulatan, mula sa unang tipan hanggang sa 2 tipan, sa buong Biblia, masusumpungan ninyo na ito ang ibig ipahiwatig kung bakit ang Panginoon ay kanyang inako ang titulo ng pagiging isang pastor at yung mga kanya ay palaging inilalarawan niya bilang kanyang mga tupa. Sa nakaraan, 2 lang ay binigay ko sa inyo, pagpapakita ng pagpapahalaga at pagpapakita ng pangangalaga. Pero sa Ingles, 3 ito. Nangangahulugan, kapag pinag-uusapan ang pastor at tupa sa Biblia, ito'y naglalarawan at yung una ay ang siyang aking mas bibigyan ng diin sa ngayon. Possession. Yung pagmamay-ari ng Panginoon sa mga kanya. Ikalawa, yung provision. Yung pagtugon ng Panginoon sa kanilang pangangailangan ng mga kanya. At ikatlo, yung proteksyon. Yung pagliligtas na ginagawa ng Panginoon sa mga kanya. Sa ngayon, sa ating aralin na pagkain, mahalagang ating bigyan ng pansin. Kapag pinag-uusapan ang pastor at tupa sa Biblia, una't higit sa lahat, ang ibig ipahiwatig nito ay ang tanging pagmamay-ari ng pastor sa kanyang mga tupa. Mga kapatid na mga pinakaibig sa Panginoon, kaya't ito ang madalas na mabasa sa Biblia. Kaya maging ang mga talatang maraming naisulat, palaging sinasabi, ang Panginoon ang siyang Diyos at ang kanyang bayan ay mga tupa sa kanyang pastulan. Paulit-ulit yan na naitala sa kasulatan upang bigyan ng diin at pansin ang pagmamay-ari, ownership ng Panginoon sa mga kanya. Hindi natin marahil gaanong maabot ito, subalit sa mga nangabuhay sa panahong pagkakasulat ng Biblia, lalo na ang mga sasambahayan ng Israel na nangabuhay sa pastulan, sa paghahanap buhay ng pangangalaga ng mga tupa. Wala nang pinakamahalagang yaman o kayamanan na itinuturing ng mga tao noon, kundi ang tupa. Kaya magmay-ari ng tupa ang mababasa ninyong naitalang para bagang pinakamayaman na tao na nabuhay. Kapag di mabilang ang dami ng kanyang mga tupang inaalagaan, pinakamahalagang kayamanan para sa kanila ang tupa. Ito'y nagbibigay ng magandang bagay kung unawain mo na ang ugnayan ng pastor at ng tupa, iginigiit ang pagiging may-ari ng Panginoon. Wala na siguro pong higit pang mahalagang malaman sa katotohanan yon na ang Panginoon ay may itinuturing siyang mga kanya. Sariling inaari niyang mga kanya. Katunayan, kahit na dito sa 1 Gs, hindi ba sa talatang 14, lalo itong pinatingkad sa nasulat. Nang sabihin ng Panginoon, ako ang mabusting pastor, nakikilala ko ang mga akin. At ang mga akin ay nakikilala ako. Nandun yung salitang pag-angkin na akin. Tumutukoy sa pagmamay-ari ng Panginoon. Kailangan pa bang
malawig na ipaliwanag yon kung tutusin. Kailangan pa bang, kung tutusin ay hindi na kailangan pang malawig na ipaliwanag ang bagay na yon. Yun lamang makita ang katotohanan na halimbawa tayo ay pagmamay-ari ng Panginoon. Kung tutusin, ano pa ang kailangan na dapat na malaman at maunawaan tungkol sa bagay na yon? Hindi pa ba sapat na kapag ang isa'y pagmamay-ari ng Panginoon? Lalo na nang nangabuhay ang mga mananampalatayang Kristiyano sa sinauna, na dumaan sa maraming mga mahigpit na pagsubok, dumaan sa maraming mga pag-uusig, mainit na pag-uusig. Ang makapagbibigay ng ginhawa, maging ng pag-asa, ng tapang at lakas ng loob, ng lahat ng ito'y pinagdadaanan ay mapagtatagumpayan kapag maunawaan mo na ikaw ay sa Panginoon. Kaya nga si Apostol Pablo sa Roma 14:7-8, hindi ba siyang nagsabi, ipinahayag niya na parang walang pagkakaiba sa isang mananampalatayang Kristiyano na nabubuhay o mamamatay. Walang pagkakaiba kung ang siya'y nabubuhay sa Panginoon o kung siya'y mamamatay sa Panginoon, kundi para sa kanya ang pinakamahalaga ay mabuhay o mamatay, basta, ang sabi niya, tayo'y sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, wala tayong dapat magiging anumang alalahanin sa buhay na ito at maging saan man ang ating kahantungan. Basta't tiyakin, siguraduhin na tayo'y sa Panginoon. Upang ilagay yan sa mas magaang usapan, tayo, sa ating mga sarili, may mga pag-aari tayo. May mga tinuturing at inaangkin tayong yaman para sa mga sarili natin. Hindi ba yun ay lubhan nating minamahalaga? Sinisinop-sinop, itinatago-tago, pinakaiingat-ingatan. At kung ano man ang mangyari, yun ang una nating ililigtas. Hindi ba? Sapagkat yun ay atin. Kaya nga maging sa usapin ng kaligtasan, wala tayong dapat na maging alinlangan. Sapagkat maging ang Biblia sa pamamagitan ng Apostol Pedro nagsabi, the Lord knows how to save them that are His. Na nalalaman ng Panginoon kung paano iligtas ang mga kanya. Mangyari sa mga maraming mga usaping doktrina o aral, lalo na maging sa mga mananampalatayang Kristiyano, sa mga iglesyang Kristiyano, na napakaraming mga pinagtatalunan, hindi ba? Tungkol sa kaligtasan. Ngunit kung talagang ating maunawaan, kung tayo'y sa Panginoon, tayo'y pagmamay-ari ng Panginoon, nalalaman niya kung ano ang gagawin sa atin. Yun ang pinakapayak na salita na maaari kong gamitin. Wala tayong magiging alalahanin. Ano man ang mangyayari, ano man ang pagdadaanan natin sa buhay, saan man tayo patutungo o kahantungan, pinakamalaga kung tayo sa Panginoon. Ang Panginoon na nakakalam kung anong gagawin sa atin. Dahil tayo'y pagmamay-ari ng Panginoon. Sentido común, ang sabi nga ng mga matatanda, hindi ba? Sentido común sapagkat meron tayong ganitong sentido común. Meron tayong ganitong kaisipan na yung atin ay hindi natin pababayaan. Hindi tayo magpapabaya ng mga bagay na inaari nating atin. Yung ating pagmamayari, sinisinop natin, iniingatan natin. Kaya kung titignan ninyo yung kapahayagan nitong pinag-uusapan natin kung paano inilalarawan sa ugnayan ng pastor at lupa, ang ugnayan ng Panginoon at kanyang bayan,
Sa madaling salita, ang ibig sabihin, dahil pagmamayari ng Panginoon ang mga ito, wala silang dapat alalahanin. Wala silang dapat na ipangamba. Hindi sila pababayaan ng Panginoon dahil sila'y mga Kanya. Kayo po ba? Nagpapabaya sa mga inyo? Yeah. Hindi ninyo gagawin. Hindi nyo pababayaan ang mga inyo. Yun ang inihatid, yun ang itinatawid na pahayag nito. Kung bakit napakalaga na sa pamagitan ng larawan na ugnayan ng pastor at tupa, makita natin na kailanman at kailanman ang pastor hindi niya pababayaan ang kanyang mga tupa. Ang Panginoon bilang pastor, hindi niya pababayaan ang mga kanya. Kaya tatlong piyan, possession, hindi na natin tatalakayin ng iba, provision, at protection. Sa mga nakaraan nating aralin, tinalakay na natin ang tungkol sa pagpapakita ng pagpapahalaga at pagpapakita ng pangangalaga ng Panginoon. Ngayon, pumunta tayo dito sa talagang paksa natin. Dito sa 1 Gist 16. Sa pamagitan ng talatang ito, lalo nating totoong mapagunawa na mahalaga ang sinabing pagiging isang kawan. Sa talatang batayan natin, ang sabi niya ng Panginoon, at ako'y mayroong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko. At kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging sangkawan at magkakaroon ng pastor. Ang Panginoon mismo ang nagsalita ng bagay na ito. Dalawang bagay ang nais kong hatiin ng dalawang bahagi. Nais kong hatiin sa dalawang bahagi itong ating talakay. May binabanggit itong mga tupa. At maaaring sabihin na dalawang tupa. At may kulungan na pinag-uusapan. Upang wag tayong mahirapan na unawain ito, alalahanin ninyo, bago ito sinabi ng Panginoon, maaari kayong magbasa ng pabalik mula sa talatang 1 hanggang 6, yung talinhaga na sinabi ng Panginoon na hindi napagunawa ng mga kausap niya. Yung talinhagang binanggit niya ay tungkol sa isang pastor na siya ang nangunguna ng kanyang mga tupa. Dinirinig ang kanyang tinig, pero sa iba'y tatakasan nila sapagkat hindi nila iyon ang kanilang pastor. Ngunit ang totoong pastor, siya ang pumapatnubay sa kanyang mga tupa. Hindi nila maintindihan yon. Bagamat alam natin na batid nila kung paano ang pagpapastor ng mga tupa noong sa kanilang panahon. Ngunit meron kasing malalim na ibig ipahiwatig ang Panginoon sa kanyang sinabi. Kaya bandang huli, ay tuwiran na niyang sinabi, ako ang mabuting pastor. At dito sa talatang 16, ang sabi niya, mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan. Upang mahati natin ito sa dalawang bahagi, at ating himayin ng talatang 16. Ang unang bahagi ay maaari nating sabing ang mga tupa na nasa kulungan. Diyan sa talinagay, nilarawan yung mga tupa sa isang kulungan. At ikalawa, ibang mga tupa na wala sa kulungan. Sa unang bahagi, bagamat ito po ay mga pahapyaw sapagkat mahaba ang usaping ito. Kaya tulad ng sabi ko, napakapayak na pangusap ng talatang batayan. Ngunit kung ito'y hihimayin mo, ay matutuklasan mo ang maraming katotohanan na kinakailangan nating
malaman at maunawaan. Sa unang bahagi, ang mga tupa na nasa kulungan. Walang pag-aalinlangan, ang mga tupa na sinasabi rito na nasa kulungan ay mayroong kinalaman sa sangbahayan ng Israel. Maliwanag sa mga nangasusulat mula sa pasimula, palagi ang Panginoon na siyang Diyos, lalo na sa unang tipan, ay palaging binabanggit na yung pinili na lahi, yung bayang hinirang na sinasabi, ay madalas na tinatawag na ang bayan ng Panginoon at ititutumbas palagi bilang ang kawan ng Panginoon. Mababasa ninyo yan sa maraming bahagi ng kasulatan. Noong mga nakaraang ating pag-usap mula sa Genesis hanggang Apokalipsis nga'y ipinakita ko na mababasa ang maraming mga talata tungkol sa pagiging pastor ng Panginoon at yun namang mga kanya ay bilang mga tupa sa kanyang kawan. Subalit sa mga kung ang Israel ang ating pag-usapan, ang sambahayan ng Israel, kung tutuusin ang kanilang mga naging ninuno, si Abraham, si Isaac at si Jacob, ay nangusap tungkol sa pagiging pastor ng Panginoon sa kanila. Sa kanilang tanang buhay, pinagpastulan sila ng Panginoon. Babasa ninyong kasaysayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. May dadagdag ninyo dyan ang naging kasaysayan ni Moses, kung paanong kinuha siya ng Panginoon mula sa pagiging prinsipe sa Ehipsyo at ginawa siyang pastor ng mga tupa sa ilang upang matuto siya sa pagpastor sapagkat bandang huli siya ang isinugo ng Panginoon upang ilabas ang kanyang bayan sa pagkaalipin. Iligtas sila at pangunahan sila sa ilang nakagaya ng pagpapatnubay ng pastor sa ilang. Mapabasa ninyo yan sa kasaysayan. Mangingibabaw sa ating isipan ang sinabi ni David na mula pa sa pagkabata ay naging isang pastor ng mga tupa hanggang maging pastor ng bayang Israel, ang mga naging dakilang hari ng sambahayan ng Israel. Mababasa natin ang maraming mga talata sa mga awit na kung saan palagi nilang sinasambit, inaalala ang pagpapastor ng Panginoon sa kanilang buhay kung paano hindi sila nagkulang sa lahat ng panahon ng kanilang pamumuhay. At kung paano tinugon ng Panginoon ang kanilang mga pangailangan sa lahat ng panahon. Masusundan ninyo yan sa mga sinalita ng mga propeta. Lalo na mga dakilang propeta nila na kagaya ni Isaias. Kung paano inilintulad ang bayan ng Diyos na kagaya ng tupa, ng mga tupa, na nawaglit, na nangaligaw. At kung paano ipinahiwatig din na darating ang panahon na magsusugo ng pastor, magpapastor sa bayan ng Israel. At kung paano inilarawan ang pagliligtas ng Panginoon, lalo na sa Isaias 40, gayon din naman ang mga huling bahagi ng aklat ng Isaias, ang pagsusugo at pagparito ng isang Mesyas, ng isang tagapagligtas, na inilalarawan ng isang pastor. Nariyan ang sinabi ni Jeremias sa Kabanatang 13, 17, kung paano ang bayan ng Panginoon bilang kanyang kawan ay nabihag, dinalang bihag sa ibang bansa. At kung paano sila ay muling titipunin ng Panginoon, kagaya ng pagtitipon ng pastor sa kanyang mga tupa. Nandiyan ang sinabi ni Ezekiel sa 34, muli, pinagtitibay kung paanong ililigtas ng Panginoon ang kanyang kawan, kung paanong titipunin na muli ng Panginoon. At madalas ninyong mabasa
sa mga sinalita ng propeta Jeremias at Ezekiel kung paano ang Panginoon ay muling makikipagtipanan sa kanila ng isang panibagong tipan upang ang Panginoon ang magiging kanilang Diyos at silang kanyang magiging bayan o kawan ng kanyang mga tupa ng kanyang pastulan. Mababasa ninyo ang mga sinabi ng iba pang propeta, Mikas, Sepanyas at marami pa, tungkol sa pagiging pastor ng Panginoon at magiging tupa ng kanyang bayan sa kanyang pastulan. Kaya walang pag-aalinlangan nang sabihin may binanggit ang Panginoon na kulungan ay tinutukoy ang sambahayan ng Israel. Naniniwala akong walang pagtatalo-talo doon. Subalit pagdating sa sinabi at ito ang ikalawang bahagi ng ating pinag-uusapan, meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Ito'y maliwanag na ipinahayag ng Panginoon. Itong mababasa sa talata na sinabi niyang meron akong mga ibang tupa na hindi sa kulungan ito. Masasabing ng ating Panginoon ay narito at yung kanyang mga kaharap na kausap at nang sinasabi niya ang tungkol sa pastor at tupa, kung tutusin, madali nilang maunawaan yon sapagkat maaari silang bumalik sa nakaraan kung anong sinabi ng mga propeta tungkol sa bayan ng Diyos bilang kawan ng mga tupa ng kanyang pastulan. Subalit, maaari sigurong sabihin, ang malabis nilang ikipinagtaka kung bakit merong ibang mga tupa na binabanggit ang Panginoon. Hindi sila makapaniwala. Meron nga isang pagkakataon dyan sa Kabanatang 7, talatang 37 ng 1, bago tayo makaabot dito sa talatang 10. At mahalaga din na basahin yung talatang 9 bago niya sinabi ang mga bagay na ito. Ang sabi ng mga Hudyo, saan siya paroroon? Na hindi natin mapupuntahan. Siya ba'y paroroon sa mga Hentil upang sila rin ay pangaralan? Mangyari, alam natin mga kapatid, para sa mga Hudyo, sila lamang ang hinirang ng Panginoon. Para sa mga Hudyo, lalo na ang mga kausap ng Panginoon nung panahon yun ay mga Pariseo, Saduseo at iba pang sekta ng pananampalataya. Sa relihiyong Judaismo, ang paniniwala nila, sila lamang ang pinili ng Diyos at wala nang iba pa. Para nga sa mga Pariseo, ang tingin nila sa mga hindi Hudyo, yung mga Hentil na tinatawag, yung mga taong galing sa ibang bansa, ang tingin ng mga Hudyo sa kanila ay mga panggatong. Yun ang gamit lamang ng mga Hentil. Na mga ibang tao na mga hindi Hudyo, sa kanilang paniniwala, kung may gamit man mga Hentil, sila'y ang gamit nila'y panggatong sa impyerno. Ganon kababa ang tingin ng mga Hudyo sa mga ibang tao sapagkat nagmamalaki sila sa kanilang pagmamayabang na sila ang pinili ng Diyos. At ang mga ibang tao, ang mga Hentil, mula sa mga bansa, mula sa mga lahi at wika, kung meron mang gamit o silbi sila, ang silbi nila ay panggatong sa impyerno. Ganon nila tinitingnan ng mga Hentil. Kaya, isang malaking maaaring sabihing, ikinagulat nila nang may binabanggit ang Panginoon na may iba pang mga tupa na hindi sa kulungan, hindi sa sambahayan ng Israel. Maring ipinagtakla, mayroon pa ba? Paano nagkaroon ng ibang mga tupa ang Panginoon, maliban sa sambahayan ng Israel? Kaya itong talatang ito, na sinabi ng Panginoon, ako'y mayroong ibang mga tupa, ito ang talata, kung tutuusin, na mainit at masigasig, na pinagtatalunan at pinag-aagawan. Sino itong mga ibang
mga tupa. Nakakalungkot pong banggitin tayong mga mananampalatayang Kristiyano na higit na dapat makapanghawak sa katotohanan ito ay mas ang mga ibang sekta ng pananampalataya ang naggigiit at umaangkin ng ibang pagiging ibang mga tupa. Kung malaya kung banggitin sa inyo ang mga ibang sekta ng pananampalataya, kagaya ng mga Mormon, pinaliliwanag nila sila ang ibang mga tupa. Itong mga angkan na nanggaling sa Israel na napunta sa Amerika. At itong mga Amerikanong ito ay sila ang mga, dahil nanggaling sila sa lahi ng angkan ng Israel na napunta sa Amerika, sila raw itong ibang tupa na tinatalakay ni Kristo Jesus. Ang mga saksi ni Jehovah, inaangkin nila na sila ang mga ibang mga tupa at sila lang ang maliligtas. Lalo ng Iglesia ni Kristo, sinasabing sila rin ang ibang mga tupa. Makita nyo, yung mga iba't ibang sekta ng pananampalataya, mag-iit sila sa pag-aangkin na sila ang ibang mga tupa na binabanggit. Bakit? At bakit tayong mga mananampalataya Kristiyano, hindi natin binibigyan ng halaga ito? Yeah. Samantalang, ang mga iba't ibang sekta ng pananampalataya, hindi lang mga matatlong binanggit ko, marami pang mga sekta ng pananampalataya. Hindi maaring hindi nila angkinin na sila ang ibang tupa. Ano bang meron dito sa ibang mga tupa? Kung bakit pinag-aagawan ang bagay na ito? At tayong mga mananampalatayang Kristiyano, nakakalungkot, hindi natin binibigyan ng pansin na ito. Na parang ito'y hindi mahalaga. Ngunit sa iba't ibang sekta ng pananampalataya, nagiging ito'y isang matatag na saligan ng kanilang paniniwala. Sapagkat kung mapapatunayan nila na sila ang ibang mga tupa na binabanggit ni Kristo Jesus nating Panginoon, para sa kanila, sila ang tama, silang totoo, at nasa kanila ang kaligtasan. Mga kapatid, napakahalagang maunawaan natin to. Kung sino itong mga ibang mga tupa na binabanggit ng ating Panginoon. Kung merong isang kaisipan naman para sa mga iba na ang tinutukoy daw ng Panginoon na ibang mga tupa ay yung mga ibang angkan ng Israel. Sapagkat ang Panginoon isinugo upang hanapin, mababasa natin sa Mateo 10 yan, Mateo 15, na isinugo siya upang hanapin at iligtas ang mga tupang nawawaglit sa bahay ng Israel. Kaya ang paliwanag ng iba, marahil ang tinutukoy na ibang mga tupa dyan ay yung mga ibang angkan ng Israel. Dahil alam naman natin sa kasaysayan, nahati, 12 tribo ang Israel. At ito'y nagkahati sa 2 kaharian. At nawala yung kalahati ng mga lahing ito. Kaya ang sabi nila, yun ang tinutukoy na ibang mga tupa ng Panginoon. Ngunit ang magandang balita na tinatalakay ng Ebanghelyo na dapat ay maging isang mabuting balita na may malaking kagalakan, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hintil, sa lahat ng mga tao sa buong mundo, na merong tinutukoy ang Panginoon na ibang mga tupa niya. Bakit sa palagay ninyo? Pinag-aagawan, pinagtatalunan at pinag-aagawan itong bagay na ito nang sabihin ng Panginoon na meron siyang ibang mga tupa. Ano bang mahalaga nito? At bakit tayo hindi nakikiagaw? Hindi ba kung tutusin? Bakit tayo niwawalang halaga natin ang bagay na ito? O na para bagang hindi natin pinapansin.
na itong mga ibang mga tupang ito ay kinakailangan ng sabi ng Panginoon. At ginamit na salita ay sa wikang Grego ay Dei. Kaya nga ang pangalawang paksa na tinatalakay natin ay isang kawan, kailangan na kailangan. Mangyari ang ginamit na salita ng Panginoon ay yung wikang salitang Grego na Dei. Ang sinabi niya, at meron akong mga ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito, kinakailangan din naman na sila'y aking dalhin, diringgin nila ang aking tinig at magiging isang kawan sila at magkakaroon ng isang pastor. Nandun yung salitang kailangan. Pag inyong sinuri ang salitang kailangan sa wikang Grego na pinagmulan ng talatang ito, ang ibig sabihin ng salitang kailangan doon o Dei ay kailangan na parang walang ibang paraan. Kailangan na ang mga tupa ng Panginoon na nasa kulungan at wala sa kulungan, dahil dalawang ang tinutukoy dito, ay kailangan, walang ibang paraan, kailangan na maging isang kawan sila. Nakita ninyo, mula sa Panginoon mismo, ang nagsabi na kailangan. Sino tayo magsasabing hindi kailangan? Nakita ninyo? Kaya mga pinakaibig na mga kapatid, hindi ko alam kung nagiging malabis akong madiin. Hindi naman na natin kasi dito sa kawan ng Panginoon, huwag tayong magkamali na magsasabing, hindi natin inaangkin. Hindi natin sinasarili, nakagaya ng ibang sekta ng pananampalataya, na sinasarili nila ang katotohanan, na parang sila lang ang totoo, na parang sa kanila lang ang mga bagay na sinasabi ng banal na kasulatan. Sa atin, ang mahalaga sa atin, ay sinusuri natin ang ating sarili at tinitiyak natin sa ating sarili, at yon ang tama na lamang, na tayo'y kasama. Huwag na muna natin pakialaman ang iba. Yung man lang mga sarili natin ay makasiguro tayo, makatiyak tayo na kasama tayong ibinibilang sa mga kinikilala ng Panginoon ng mga tupan niya. Huwag na tayong lalabis paro, nakagaya ng ginagawa ng iba na iniitsapwerang ng mga iba. Tayo, hindi po ganon. Mas sigit nating sinisiguro, para sa atin man lang sarili, na tayo'y kabilang, na sinasamang kabilang sa mga tupa ng Panginoon sa kanyang kawan, na sinabi ng Panginoon, ang nagsasabi mismong Panginoon, na kailangan na ang kanyang mga tupa, yung mga nasa kulungan sa Israel, kung sila yon, at yung hindi sa Israel, hindi mga Hudyo, ay kailangan maging isang kawan. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Paano natin ito tatanggihan? Kaya, mga kapatid, hindi magiging malabis upang ako'y mamanhik sa inyo dito sa kawan ng Panginoon. Huwag nating pawalang halaga. Huwag nating pawalang ating isaintabi ang katotohanan na mahalaga ayon sa Panginoon at walang ibang kailangan, kundi ang mga kanya na mga nagsisampalataya. Ang mga itinuturing inaangkin niyang mga tupa niya ay maging isang kawan. Hindi natin dapat pagtalunan yon. Dahil mismong Panginoon, ito ang kanyang kagustuhan, ito ang kanyang kalooban, at maging kanyang kilusan. Kung tutusin, kaya sabi ko nakakalungkot, at nakakalungkot, marahil dagdagan pa natin nakakainggit. Buti pa yung mga ibang sekta ng pananampalataya na kung tutusin, ay kung susuriin ay wala naman sila sa katotohanan talaga. Ngunit ang pagangkin nila sa kanilang sarili, gayon na lamang. Na sila ang mga ibang mga tupa ng Panginoon. Bakit kasi iginigiit? Bakit pinagtatalunan at pinag-aagawan itong pagiging ibang mga tupa ng Panginoon? Naisip po ba natin yun? Bakit nila angkinin ito? At tayo, parang
hindi mahalaga sa atin o niwawalang halaga natin ang bagay nito. Bakit mahigpit na pinagtatalunan at pinag-aagawan ang sinasabing pagiging ibang mga tupa? Kung titignan niyo, ibig ng lahat, ng iba't ibang sekta ng pananampalataya, na sila'y makasamang may bilang sa isang kawan, walang tatanggi na hindi sila sa mga tupa ng Panginoon sa kanyang kawan. Walang tatanggi. Lahat gusto sila ang mga tupa ng Panginoon. At dinidinan lalo na dito sa iba pang mga tupa. Alam po ninyo bakit? Alam niyo bakit? Upang masagot ito, bakit may git na pinagtatalunan at pinag-aagawan ang pagiging ibang mga tupa ng Panginoon sa kanyang kawan? Tuloy ninyo ang sinasabi ng Panginoon. At yan palagi natin binabasa. 1 Gs, talatang 14, talatang 16, talatang 27, hanggang 28. Kanino ba ipinangako ang katiyakan ng kaligtasan? Sinong sinabihan ng Panginoon na bibigyan niya ng buhay na walang hanggan? Sinong sinabihan ng Panginoon at pinangakuan na kailan may hindi sila mapapahamak? Sino bang sinabihan ng Panginoon at pinangakuan na hindi sila maagaw ng sino man mula sa kanyang mga kamay? Hindi ba ang kanyang mga tupa? Ako ang mabuting pastor. Nakikilala ko mga akin at mga akin ay nakikilala ko. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito, kinakailangan din namang dalhin ko sila. At diringgin ang aking tinig. At magiging isang kawan sila at magkakaroon ng isang pastor. Dapat hindi kayo nagsisampalataya. Sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Nakita nyo doon, pagdating doon, pinaghiwalay na ng Panginoon yung mga kanya at hindi kanya. Kung sino yung kanyang mga tupa at hindi kanyang mga tupa. At maliwanag na ipinahayag na hindi nagsisisampalataya sa kanya, ay hindi sa kanyang mga tupa. At kung ipinahayag na maliwanag ang mga hindi nagsisampalataya sa kanya, hindi kanyang mga tupa, hindi parang sinasabi, yung mga nagsisampalataya sa kanya, ang kinikilala niyang kanyang mga tupa. At itong mga kinikilala niyang kanyang mga tupa, madalas natin pinag-uusapan niyo yung saltang hinosko at yada, yung Hebreyong yada at hinosko sa Grego. Yung saltang nakikilala. At dito sinasabi, maliwanag kung gayon yung mga nagsisampalataya sa kanya, silang mga kinikilala niyang mga tupa niya. At itong mga nakikilala o kinikilala niyang mga tupa niya, sila ang binigyan ng kapangakuan. Meron bang iba? Sila ang pinagsabihan, binibigyan ko ang aking mga tupa, binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi mapapahamak at kailan may hindi maagaw ng sino man sa aking mga kamay. Kaya pinag-aagawan itong talatang ito. Naintindihan po ba ninyo? Kinakailangan na pag-agawan sapagkat kung sinong makakaagaw nito, kung gagamitin natin yung saltang nyo, kung sino ang makakaangkin nito, na sila ang mga tupa ng Panginoon, sila ang merong katiyakan ng kaligtasan. Walang ibang dahilan kung bakit pinagtatalunan at pinag-aagawan ng talatang ito. Dahil sa katiyakan ng kaligtasan. Hindi po ba, kung merong pinakamalagang paksa sa anumang relihiyon, anumang sekta ng pananampalataya, kundi ang kaligtasan, ang usapin ng kaligtasan. At dito, maliwanag na tiniyak ng Panginoon kung sino
ang merong katiyakan ng kaligtasan. Kaya pinag-aagawan to. Kung sino, kumbaga sa isang kalagayan na kung sino makaagaw nito at mapa sa kanya, sila ang malayang makapagsasabi, meron kaming katiyakan ng kaligtasan. Mga pinakaibig na mga kapatid, kaya nga lubang napakahalaga, kahit na para sa atin man lang, tulad ng sabi ko, hindi pakikialam sa iba, yun man lamang sa atin. Tiyakin natin sa ating mga sarili. Kung tayo'y kasamang ibinibilang sa mga kinikilala ng Panginoon ng mga Kanya, na itinuturing, inaangking mga tupa sa Kanyang kawan. Bukod dito, ano pang mahalagang maaari nating pag-usapan? Kung ang pagkasamang pagkabilang sa mga tupa ng Panginoon sa Kanyang kawan ay nangangahulugan ng pagkakaroon nitong katiyakan ng kaligtasan, mayroon pa bang ibang mahalagang paksa na dapat pang pag-usapan? Walang hinahangad ang sino man, kundi ang maligtas. At dito sa 1 Gs, maliwanag na tinitiyak ng Panginoon kung sino ang meron itong katiyakan ng kaligtasan. Sa ibang mga aralin na pagkain natin, pinalawig na natin ito. Itong 3 bagay na ito. Anong ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Anong ibig sabihin ng kapahamakang walang hanggan? Anong ibig sabihin ng walang makapaghihiwalay sa sino man mula sa Panginoon? Napakamatibay na patunay na maaari nating pagyamanin sa ating pananampalataya bilang mananampalatayang Kristiyano. Palalawigin pa po natin ito kung sino ang mga ito. Ang tinutukoy ng Panginoon na ibang mga tupa sa ibang nating mga aralin, sapagkat ito'y pambungad lamang. Napakalaga lamang na maibungad sa atin sa sandaling ito na kung merong napakahalagang bagay na dapat nating maunawaan at malaman, ay mahanap natin sa ating sarili ang ating katayuan, ang ating kalagayan sa kasalukuyan at maging kung ano ang ating kahahantungan sa inaharap. Mahalaga para sa atin na sigurado tayo sa kaligtasan. At wala na ibang mahalagang paksa pa na pag-uusapan kundi yun. Sa araw-araw na buhay natin, kahit na sa ating pansamantalang pamumuhay sa sanglibutang ito, mahalaga sa atin ang kaligtasan. Iniiwas-iwasan nga natin ang kapahamakan. Ayaw natin na tayo mapahamak. Hindi natin ibig na tayo malagay sa isang kalagayang mapapasama tayo. Eh di lalo na kung ang pinag-uusapan ay kapahamakang walang hanggan at kayo hindi naman ng buhay na walang hanggan na siyang kaligtasan. Mangyari sa mga nanampalatayang Kristiyano, kung minsan maging yung salitang kaligtasan ay hindi nila lubusang naunawaan. Kaya kung tatanong siguro natin, saan kaligtasan? Anong kaligtasan ang pinag-uusapan? Ang naabot natin, naabot ng karamihan ay yung napakababaw na bagay. Ngunit mayroong mas mahalagang katotohanan na kailangan nating malaman. Hindi lamang kaligtasan sa pansamantalang
at kasalukuyan nating kalagayan, kundi maging ng ating kahantungan. Sa pansamantala nating pamumuhay sa sanglibutan ito, napapagdaanan natin ang maraming mga kasamaan, maraming mga panganib na nakaamba sa ating daanan. Maraming mga bagay na hindi mabubuti na nangyayari at hindi natin ibig mangyari sa mga buhay natin. Mga kapatid, ang larawan na iniwan sa atin ng 1Gs, ang pagiging mabuting pastor ng ating Panginoon, ay mapag-iigiban natin ng galak, ng lakas ng loob, kapag ito ay naiguguhit sa ating isipan. Ang pagiging mabuting pastor ng ating Panginoon na kahit ng kanyang buhay ay bibigay niya, alang-alang sa kanyang mga tupa. Makapamumuhay tayo ng tiwasay. Mamumuhay tayong walang ligalig, kundi tahimik. Mabubuhay tayong masaya at may pag-asa sa buhay na ito. Sapagkat meron tayong pastor na napakabuti, walang kasimbuti, na hindi niya pababayaan at hindi niya iiwan ang mga kanya. At lalo na kung tayo ay kasamang kabilang sa mga tupa sa kanyang kawan. Masigit tayong nakatitiyak ng mga pinangakuan at pagbibigyan ng Panginoon ng kaligtasan, kagaya ng kanyang sinabi. Sa mga talatang ating mga pinag-uusapan. Inaasahan kong magbibigay sa atin ito ng higit na pagpapayaman pa ng ating pananampalataya. Dinadalangin ko na maabot natin ang kagaya ng naabot ng mga unang mananampalataya. Yun lamang larawan sa kanilang isipan ng Panginoon ay mabuting pastor. Yun lamang larawan ng Panginoon ng siyang kanilang pastor at sila'y mga tupa sa kanyang kawan. Ay nakapagbigay sa kanila ng matatag na pananampalataya, ng buong pagtitiwala sa Panginoon, na numan ang kanilang pinagdaanan at ano ang kanilang pagdadaanan. Hindi sila maantig, hindi sila magagalaw sa kanilang pananampalataya, sapagkat alam nilang may kasama-sama sila at nangunguna na Panginoon, kagaya ng pastor, sa kanilang pamumuhay. Kaya't, kagaya ng nauna kong sinabi, maging ang mga sinaunang mananampalatayang Kristiyano, walang naiwan na ala-ala sa mahabang panahon nang wala ng Panginoon sa kanilang piling. Nang Panginoon ay bumalik na sa kataasan at kalwalatian na kanyang pinanggalingan. Walang nalabi sa kanilang isip, kundi yung ala-ala ng Panginoon, ang mabuting pastor, na kasama-sama nila sa buhay na ito at mangunguna sa kanila saan man ang kanilang kahantungan. Hinding-hindi sila iwalayan, hinding-hindi sila pababayaan. Napakayaman na katotohanan na dapat nating maunawaan at dapat nating maranasan sa buhay natin. Kaya nga may mga pinakaibig na mga kapatid sa Panginoon, magpatuloy tayo. Patuloy tayo sapagkat ang hinihingi ng Panginoon, mayroong isang parang pamantayan ng kapagsubukan. Kung paano mapagkikilala ang mga tupa ng Panginoon. Itong mga nagsisampalataya sa Kanya. Tayong mga nagsisampalataya sa Kanya. Kinakailangan na patuloy na dumirinig ng Kanyang tinig at nagsisisunod sa Kanya. Makita po ninyo yung pagkakasulat ng talatang yon.
Progressive tense siya. Ibig sabihin, patuluyan siya ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Patuluyan siyang pag-uugnayan sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon diyan sa talatang 27, ang aking mga tupa, yung kanyang mga tupa, na kinikilala niya, ang sabi niya ay, dinirinig ang aking tinig at nagsisisunod sa akin. Sa ating mga sarili, man lamang, patunayan natin kung tayo ay sa mga tupa ng Panginoon. Patuloy ba tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon? Patuloy ba tayong dumirinig ng kanyang tinig, ng kanyang mga salita? Patuloy ba tayong sumusunod sa kanya? Masumpungan nawa sa atin na tayo nga ay kasama sa mga kinikilala ng Panginoon ng mga tupa niya sa kanyang kawan, upang sa gayon ang mga pangako ng Panginoon ay totoong ating matatamasa. Ang buhay na walang gan, ang di pagkapahamak kailanman, at ang hindi pagkakahiwalay sa Kanya ng sino man. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa maikling sandali na muli ay pinaalalahanan mo kami kung sino ka sa amin, sa aming mga buhay, at kung ano kami sa iyo. Kung ano ang ugnayan na namamagitan sa iyo at sa amin. Lubha kaming nagpapasalamat at may galak na mayroon kang ibang mga tupa. Bukod sa mga tupa na duminig ng iyong tinig noong ikaw ay naririto. Bukod sa mga tupang nawawala sa sambahayan ng Israel, meron pang ibang mga tupa na binabanggit mo. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat kami nagkaroon ng pagkakataon nang kami manampalataya sa iyo. Kinikilala mo na rin kami na kabilang sa iyo sambahayan ng Diyos. Kaisa na rin kami sa mga banal. Kabilang na rin kami sa mga hinirang nang dahil kay Kristo Jesus, na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Wala nang pagkakaiba sa mga Hudyo at hindi Hudyo o mga Hentil. Ngayon ay iisa kay Kristo Jesus nang dahil sa pananampalataya. Salamat po sapagkat nakaabot sa amin ang Ebanghelyo, ang mabuting balita. Salamat po sapagkat sa pagkarinig namin nito, kami nanampalataya sa iyo. Kaya kami binibilang mo sa mga tupa sa iyong kawan. Dalangin po namin, Panginoon, sa patuloy na aming pamumuhay. Alalayan mo po kami, samahan mo po kami, at lalo na pangunahan mo kami. Marami pong mga bagay sa buhay nito na lubang napakahirap, napakabigat na mga pangyayari na nasa aming mga daanan. Ang mga pagsubok lalo na. Ang mga mainit na mga pag-uusig at iba't iba pang mga samang bagay na nakaumang sa aming daanan.
May mga pagkakataon na kami pinanghina ng loob. May mga pagkakataon na kami ay parang nasisinsay. Paalalahanan mo kami na hindi kami nabubuhay na mag-isa. Naririyan ka. Isa kang mabuting pastor na hindi mo iniiwan ni pinababayaan ang mga iyo. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng katiyakan na anuman ang aming kalagayan, anuman ang aming nararanasan, anuman ang aming pagdadaanan at maging anuman ang aming kahantungan, kasama-sama ka namin. Salamat po, Panginoon. Ito'y nagbibigay sa amin ng aliw, ng galak, at sa pamagitan nito, makapagpapatuloy kami sa pamumuhay, gaano man kahirap at kasakit ito. Hindi maiwasan na maraming mga pakikipagtunggali, hindi maiwasan na maraming mga sakit at hirap na aming mga kinakaharap. Kagaya ng mga pinagdaanan ng mga sinaunang mananampalataya, sila man ay dumanas ng matinding mga paghihirap sa buhay nito. Ngunit hanggang sa huli, maging hanggang sa kanilang kamatayan, ay hindi natinag sa kanilang pananampalataya. Pinanghawakan nila na ikaw ang kasama-sama sa buhay at nangunguna sa anumang kalagayan at kahantungan sa buhay nito. Maaliw nawa kami sa iyong mga salita. Magalak nawa kami sa mga sinasabi ng iyong mga salita. At ito po aming dalangin. Amen.